Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. At ganoon din sa mga espiritu, ano man po ang inyong kalagayan, kayo man ay mula sa mababang kalagayan, mula sa mamamayan, mga gwardya, punong gwardya, o kahit nasa mataas man na kalagayan, mula sa hari, reyna, prinsipe, prinsesa, duke, at sa iba pang mga nasa mababang kalagayan, mga diakono, ministro, at iba pang mga tungkulin ayon sa pagkakasunod-sunod. Isang magandang araw po sa inyo. At ganoon din po ang aking pagbigay galang sa mga namumuno ng barangay na ito, sa pangunguna ng kapitan, mga kagawad, at ganun din sa kanilang nasasakupan, lahat ng nasa katungkulan sa barangay. Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito po tayo dahil sa isang bagay na marahil ito ang kaparaanan upang sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita ay magkaroon na ng kahayagan ang kagalingan ng ating kapatid na nandoon dinaanan namin sa ospital. Ang gusto niya sanang umuwi, pero dahil nga kailangan niya ang oxygen, kaya minarapat na doon na lang muna siya at ipagpatuloy natin ang gawain ng pangangaral, sapagkat hindi lang naman sa mga tao ang salita ng Diyos na uukol, kundi maging sa mga espiritu, sapagkat kahit man ang ating dakilang Panginoon, matapos na siya ay mamatay sa krus, ay hindi po siya tumigil sa kakapangaral ng Ebanghelyo. Kaya nanaog siya doon sa kalaliman at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sa makatuwid, ang Ebanghelyo, mula nang suguin ng ating dakilang Panginoon ang kanyang mga alagad, sinabi, magsiyaon kayo at pangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. May pangaral ang Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Sa makatuwid, may mga pangangailangan din pala ng salita ng Diyos, maging yung mga nasa espiritong kalagayan. Kaya, dahil nga ang ating dakilang Panginoon, matapos na siya'y mamatay, nagpatuloy siya ng pangangaral ng mabuting balita. At nandito naman po tayo na sumusunod sa mga yapak ng ating dakilang Panginoon, na walang iba ang gawain ay mangaral hindi lamang sa mga tao, kundi bagkus sa mga espiritu, nangangailangan din ng tinatawag na salita ng Diyos. Ngayon po, ang basahin ko yung unang sitas. Bagamat ito'y binasa na nauna sa akin, pero kinakailangan nating unawain, kinakailangan nating ilagay sa ating mga kaisipan, sa ating puso, nang sa ganon, tayo ay baguhin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat tayo ay tinanggap natin ang salita ng Diyos sa ating buhay at doon natin nakilala na tayo'y isang makasalanan, at pagkatapos nun tayo'y babaguhin sa pamamagitan ng ating pag-iisip na hindi na tayo ang nasusunod sa ating buhay, kundi ang Diyos na ang nahayag sa ating buhay. Kaya tayo narito
ginagawa natin ang katungkulan ng pangangaral ng Ebanghelyo dahil sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Marahil siguro, kung sarili nating kalooban, sa oras na ito, nagpapahinga na tayo sa ating mga tahanan, kapiling ng ating pamilya, hindi sana tayo daranas na magpupuyat pa ngayon para lamang sa gawaing ito. Dahil nga, sa kalooban ng Diyos, ang nais nating manaig sa ating buhay, kaya tayo nandito, isinasakripisyo natin ang lahat ng ating mga pangsariling gawain alang-alang sa kalooban ng Diyos. Sabi po dito sa Mateo o Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 25 hanggang 34. Kung titingnan po natin, nagsasalita po dito ang ating dakilang Panginoon. Una, sa kanyang mga alagad, at ganun din sa mga taong nakapaligid sa kanya. Eh kung titingnan natin, nauukol ito sa tao. Sabi dito, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung tatanungin po natin ang ating mga sarili, sino po ba ang hindi na nababalisa bilang isang tao? Dahil nga tayo ay mapagkailangan, kapag meron tayong kailangan at hindi nangyari yung kailangan natin, doon na papasok ang pagkabalisa. Problemado na ang ating pag-iisip. Halimbawa, kung titingnan natin, sasatin natin ang ating mga sarili. Oras na ng lutuan, wala tayong bigas. Ngayon, kapag hindi tayo lumabas sa tahanan, wala tayong bigas. Ano ang gagawin natin? Hindi naman ibig sabihin na mag-isip tayo ng mag-isip. Walang bigas, walang bigas, walang bigas. Kahit maghapon tayo dyan mag-isip ng walang bigas. Kung hindi tayo lumabas sa tahanan, nandyan ang kapitbahay, pwede tayong tulungan ng pahiramin ng bigas. Pero bakit nababalisa? Dahil nga ang tao nauuna yung pag-iisip ng negatibo. Sa halip na positibo ang iisipin, solusyon, ang iniisip, problema. Nasa sitwasyon na nga ng pangangailangan, ang iniisip, yung pangangailangan pa rin. Pero naisipin natin kung ano, sa anong paraan tayo magkakaroon, malalagpasan natin na tayo bagamat nasa problema, tayo'y magtatagumpay. Pero ang nangyari, nakatuon lang tayo doon sa pag-iisip. Na dapat sana ang iniisip natin, paano tayo magkakaroon ng ating pangangailangan. Sabi po dito, kung huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o anong inyong inumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong garantin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan ay sa pananamit. Kung titingnan po natin, dalawang bagay. Unang-una yung pangangailangan ng ating katawan. Pagkain. Minsan doon tayo na uhulog sa pamamagitan ng tinatawag na pagkabalisa. At ganun din sa pangangailangan ng ating katawang laman, walang iba ang pananamit. Kung tatanungin natin ang ating mga sarili, yung mga walang damit, hindi na mo problema sa kanilang sarili. Pero yung maraming damit, ay buto lang kamunok ko. palaging na mo problema. Bakit? Marami ka nang damit, bakit po problemahin? Minsan ang problema pa kung paano lalabahan. Dahil naipon na lahat, puro labahan. Kaya po, hindi talaga maalis sa mga tao ang pag-iisip ng kung ano-anong mga bagay. Lalong-lalo na yung mga pangangailangan ng ating katawang laman. Sa halip na hingin natin sa Diyos at bigyan tayo ng sapat na pag-iisip upang makapag-isip tayo kung paano natin susolusyonan ng isang bagay,
ang nangyayari, nakatuon lang tayo sa problema na hindi natin iniisip na kailangan pala tayong turuan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan para buksan ang ating mga kaisipan. Ano pa pong sabi dito? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit. Hindi sila nangagasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan. At sila ay pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Dito po, nagbigay ng halimbawa. Sabi ng ating dakilang Panginoon, masdan natin ang mga ibon sa langit. Kaya kahit anumang kalagayan, basta lumilipad, katulad ng ibon, pagmasdan natin sila. Hindi baga, madilim pa, lumilipad na sila. Naghahanap na sila ng pangangailangan nila. Sapagkat pinalalabas naman ng Diyos yung lahat ng pangangailangan nila. Sabi nga, ang Diyos provider, tagabigay, hindi pa pumasok sa isip ng tao, ni hindi pa natin, hindi man lang natin na, alam na ng Diyos ang pangangailangan natin. Kaya nga kung titingnan natin yung paglikha ng Diyos sa sanlibutan, una niyang ginawa, lahat ng kailangan ng tao bago nilalang yung tao. Pero ngayon, lahat ibinigay na nga ng Diyos. Pero hindi natin iniisip yung lahat ng ibinigay ng Diyos. Nakatuon lang tayo sa pansariling pangangailangan. Nagpatubo ang Diyos ng mga halaman dyan sa likod bahay natin, sa bakura natin, para gamitin natin panggamot ng ating mga karamdaman. Pero ang nangyari, sa halip na gamitin, ginagapas natin. Itinatapon natin, sinusunog pa natin. Provider nga ang Diyos. Ang nangyayari, nauunahan tayo ng mga turo dito sa ibabaw ng sanglibutan na sa halip pahalagahan yung mga binigay ng Diyos na nauna niya bago mangyari ang mga karamdaman sa ating katawang laman, pero hindi natin pinapansin. Ang ginagawa natin, nakatuon tayo sa mga makasanglibutang bagay na turo na hindi naman kapupulutan ng aral, kundi ikapapahamak pa natin. Kaya anong nangyari? Sa harip na gumaling, nadadagdagan pa ang karamdaman. Dahil hindi natin nagamit yung karunungan ipinagkalob sa atin ng Diyos upang gamitin sa pagsisiyasat, sa pag-unawa at pag-aral ng mga bagay na itinakda ng Diyos. Kaya kung titignan natin, lahat ng pangangailangan ng tao, inihanda na ng Diyos bago pa mangyari yung sakuna, bago pa mangyari yung mga problema. Kumbaga sa sitwasyon, naghanda na ang Diyos ng panggagamot sa may karamdaman. Pero hindi natin pinahalagahan. Ganyan po na ang dunong o ang kaalaman nagmumula sa Diyos na hindi na pag-aaralan ng tao. Kaya nangyari, puro balisa. Halimbawa, sa may karamdaman, nakatuon lang lahat sa karamdaman ang pag-iisip. Bakit hindi natin hanapin yung mga positibong bagay? Yung solusyon, yung gamot sa karamdaman. Kung gamot sa karamdaman, salita ng Diyos, makinig tayo ng salita ng Diyos. Paglaanan natin ng panahon, yung salita ng Diyos, pumasok sa ating pag-iisip, sa pamamagitan ng ating tainga, at kumintal sa ating mga puso. Pero, kung hindi natin matanggap ang salita ng Diyos, pagka minsan, nagagalit pa dun sa nagpapahayag ng salita ng Diyos, na para bagang pinupunterya tayo. Yun na po yung salita ng Diyos. Kapag nararamdaman natin na parang pinipilit na pumasok yan sa ating puso at lahat ng laman ng ating puso ay parang gusto niyang palabasin. Kung meron man tayong hindi napatawad, dapat patawarin na natin. Lahat yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Lahat ay kinakailangan baguhin tayo sa pamamagitan ng pagiging isang taong matuwid ayon sa kalooban ng Diyos.
Pero kung matigas ang ating puso, hindi po tayo mababago niyan. Nakatuon pa rin tayo sa problema, sa sitwasyon na nangangailangan. Pero hindi naman natin tinatanggap ang solusyon. Walang iba ang makinig, umunawa, at damin ang salita ng Diyos, pakiramdaman ang salita ng Diyos kung ano ba ang magiging bunga. Dito ba tayo gagaling? Marahil kung iyan ay kaparaanan ng Diyos, tanggapin natin ang salita ng Diyos, ang magbibigay sa atin ng kapahingahan ng kaluluwa, at ganun din ang pahalagahan tayo na kinakailangan para natin ang salita ng Diyos para mabuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sapagkat sabi ng ating dakilang Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa makatuwid, hindi lang sa pagkain dapat nakapokus, pagkain material, kundi sa pagkain espiritual, walang iba ang salita ng Diyos. Kapag patuloy po, at alimbaga sa inyo, ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Kung maghapon tayong mag-isip ng mga problema, lalong-lalo na yung pangangailangan natin, sa pagkabalisa ba na yan maghapon, madadagdagan ba yung ating buhay? Marahil baka hindi nakayanin, sa halip na humaba pang buhay, baka umiksi pa. Dahil ang titingnan sa sarili, wala nang saysay ang buhay. Kaya marami ang nagpapatiwakal. Hindi na pinahahalagahan yung buhay na ipinagkalob na minsan lamang ipagkalob dito sa ibabaw ng sanglibutan. Gamitin natin sa kabutihan. Lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos at sumunod tayo sa aral na ipinapahayag. Walang iba ang salita ng Diyos na yun ang magiging gabay ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga leryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nagpapagal, ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya, ay hindi nakapagdayak ng isa sa mga ito. Kaya kung titingnan po natin sa buhay natin, bilang tayo nangangailangan nagpambalot ng ating katawan o kaya pananamit. Kailangan natin yan. Pero minsan may nagbibigay sa atin ng damit, ayaw naman nating tanggapin. Dahil minsan, namimili tayo, nakisyo galing yan sa ibang lugar, baka pinanggalingan yan pa tayo, sa donasyon na lang, hindi natin tinatanggap. Pero problemado naman tayo, kailangan pala natin yun. Bakit hindi natin tanggapin? Dahil nga sa pride, mataas ang tingin sa sarili. Inahabag na ngayong tao nagbigay, bakit hindi pa natin tanggapin? Yung kanyang habag, awa, ang nagbukas sa kanyang pag-iisip para magbigay doon sa nangangailangan. Ang problema, yung binigyan, nagreklamo pa. Sa halip na matuwa, tanggapin ng buong puso ang ibinigay sa kanya, humahatol pa sa kapwa. Kami hingalimbawa, pansinin natin yung mga liryo sa parang. Alam natin na sila'y lumalaki, pagkagandang tingnan. Kahit man si Solomon, pero hindi nakapaggayat si Solomon ng anumang kagandahan sa kanyang mga kasuotan. Sapagkat hindi po hiniling ni Solomon ang pagkalooban siya ng karangyaan. Isa lang po ang hiningi ng Solomon, ang pagkalooban siya ng karunungan. Tayo po kaya, alin ang nauunang hinihingi natin? Karunungan ba? O yung katanyagan? O yung kadakilaan? Pero pagkaminsan, kapag hindi umiiral ang karunungan mula sa Diyos, bagamat tayo pinagkalooban ng kadakilaan o karangyaan, hindi natin yun magagamit sa tama. Pero si Solomon nagbigay ng halimbawa, na bagamat siya, dahil sa kanyang pagiging isang
kumbaga hindi pa tama sa edad para maging hari, ang hiniling niya. Karunungan ang pinakahigit sa lahat. Sapagkat, paano mo mapapangalagaan na maging isang hari ang iyong nasasakupan kung wala kang karunungan? Paano natin may babahagi sa ating kapwa kapag sila'y lumalapit sa atin at magtanong kung wala tayong karunungan? Sa makatuwid ang karunungan, ang pinakakailangan nating lahat na makilala natin kung bakit nangyayari sa buhay natin ang mga problema, kung bakit nangyayari ang mga pagsubok, kung bakit nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Kung meron tayong karunungan, marahil mapag-uunawa natin na iyon ay kadahilanan lamang, kaparaanan nang sa ganoon makilala natin na may Diyos na pinakakailangan pala nating lapitan upang sa Kanya humingi tayo ng habag para tayo patawarin at pagkalooban ng kagalingan ng ating mga karamdaman. Kaya po, ang karunungan ang pinakahigit sa lahat ng nasa dito sa ibabaw ng sanglibutan. Halimbawa, sa Karangyaan, meron nga tayong salapi. Meron tayong kabuhayan o negosyo. Kapag wala tayong karunungan, hindi yun tatagal yung salapi na yun. Mauubos yun. Kahit ano pa ang gawin natin kapag hindi tayo dumiskarte para palaguin yun, mauubos yun, malulugi yun. Sa makatuwid, kailangan natin ng karunungan. Kagaya naman ni Solomon na una niyang hiningi sa lahat. Sabi nga doon sa light and wisdom, liwanag at karunungan. Kailangan natin ng liwanag, yung ilaw, ang ating dakilang Panginoon, at karunungan. Walang iba, mula yan sa Diyos, yung karunungan na yan. Sapagkat, kapag dumarating ang mga pagsubok sa ating buhay, kapag wala tayong karunungan, hindi natin alam kung paano natin masosolve, malalagpasan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Marahil, tuturuan tayo sa pamamagitan ng karunungan na manalangin. Maging mapagpakumbaba sa pananalangin. Huwag nating gayahin yung mayaman na nanalangin siya na tinuya pa yung maniningil ng buwis. Na sinabi niya pa niya lahat ng kanyang ginagawa. Hindi ako kagaya nito. Nagmataas sa kanyang sarili. Kundi dapat sa pananalangin, yung may pagpapakumbaba, isa lang ang sinabi ng makasalanan, Diyos ko, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Kung titingnan po natin, cover na lahat nun. Kahit wala tayong ginawang kabutihan sa kapwa, yung pagpapakumbaba sa sarili, napakahalagang bagay na kinakailangan madama ng bawat isa sa atin kapag hindi tayo tumanggap bilang isang taong makasalanan o kahit espiritu man, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi natin masusumpungan ang tunay na kahalagahan kung bakit merong salita ng Diyos na ipinangangaral, kung bakit tayo tinuturuan, bakit tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sa makatuwid, kinakailangan nating unawain ang mga sitwasyon, ang mga bagay-bagay, lalong-lalo na kapag tayo'y nasa kalagayan, may problema man, may karamdaman, may pangangailangan, hindi dapat pumasok lahat sa pagkabalisa o pag-alala o pag-problema. Kung tingnan po natin, ano ba ang pinakamining ng pagkabalisa? Pag-alala. Halimbawa, may trabaho yung asawang lalaki. Ngayon, ang gusto man namang babae, hindi mapahamak. Ngayon, kung may tiwala tayo sa Kanya at nanalangin sa Diyos, marahil ilalayo ng Diyos yung dadaanan niya na hindi siya mapahamak. Kaya nga tayo may kutob. Minsan nga, may isang taga-salog. Nakausap ko yung lula. Ang sabi, dahil sa pangangailangan ng pampalasa ng pagkain, inutusan niya ang kanyang anak. Kung yung panimpla, may pamagic-magic, pumili ka nga ng magic syrup. Sabi ng anak,
mamaya na po. Takot ako mag-bike. Ipinilit. Ayun. Umalis. Maya-maya, nabalitaan niya na bangga ng motor. May kutob yung bata na mapapahamak siya. Pero dahil pinilit ng magulang, sino ngayon ang sisisihin? Yung magulang. Kaya po tayo may kutob, pakinggan natin yung kutob. Isa yan sa bahagi ng karunungan. Doon natin malalaman na ililigtas tayo. Bakit po? Marahil kung pinakinggan ng ama, yung kalagayan ng anak na hindi pa maaaring lumabas dahil kinakabahan siya. Marahil, kung naantala yung paglabas ng bata, hindi pa siya nakarating doon sa lugar na ma-aksidentihan sa kanya, nakadaan na yung motor bago siya nakarating doon. Ang nangyari, nagpanagpo silang sabay, kaya siya binangga. Kasi hindi naman lahat ligtas, kahit nga natutulog, hindi na humihinga. Ibig sabihin, minsan may dadalaw pa na ahas, tulog ka. Hindi natin namamalayan. Kaya kumbaga, lahat yan ay ipinagkakatiwala lahat sa Diyos. Kaso, kung problemahin natin ng problemahin, lalong-lalaw na dun sa asawa na ayaw palabasin dahil baka mapaano ka dyan, kailangan ng hanap buhay, kailangan ng trabaho para pantustos sa pangangailangan, pero ayaw naman pakawalan. Paano yan mabubuhay? Sabi nga kanina, ang ibon nga lumilipad. Di kinakailangan din umalis na tayo sa ating mga tahanan sapagkat nasa labas ang pangangailangan natin. E paano? Ayaw palabasin. Ikot-ikot lang yung sa loob ng bahay ang problema. Maghapon kayo dyan magtinginan, wala kayong bigas, walang kakainin, dahil ang solusyon ay nasa labas ng bahay. Kaya ang mga ibon, iniiwan ang kanilang pugad, naghahanap sila ng magkakain. Ang problema sa tao, magkaiba naman sa kalagayan ng ibon. Ang ibon, madilim pa, lumalabas na. Ang tao, bilad na yung paa ng araw, sikat ng araw, tulog pa rin. Kaya nangyayari, yung biyaya, hindi na naabutan. Nahuli na. Kaya hindi na siya makakatanggap ng anumang bagay na pangangailangan. Pero yung ibon, sabi nga sa kasabihan, early bird catches the worm. Ano pang worm ang naabutan mo? Kung nagtago na paggising mo. Kaya po, napakahalaga, isang karunungan yun yan. Doon natin mapag-iisip, mapagninilay-nilayan ang kahalagahan bakit inihalimbawa yung ibon sa kalagayan ng tao. Ano pang sabi dito? Ngunit kung pinararamta ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay dinagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Pagamat ang mga bundok, kung titingnan natin, walang kwenta. Minsan tuyo. Pero kapag pinasibol dyan ng Diyos ang mga damo sa parang at pagkagandang tingnan ang mga bulaklak, pagamat yung parang ay dinaramta ng Diyos, gaano pa kaya tayong mga tao na hindi niya ipagkalob ang pangangailangan ng ating katawan? Ibig sabihin, ang ating pag-iisip ay nakatuon lang lahat sa pag-iisip. Pero ang Diyos, ang tagabigay lahat ng pangangailangan natin. Bakit hindi natin hilingin sa Kanya? Sapagkat tayong lahat ay mahal ng Diyos at pagkakalooban niya tayo ng mga pangangailangan natin. Pero hindi tayo lumalapit sa Kanya. Kaya marahil, hindi naman natin matatanggap ang mga pangangailangan natin. Ano bang sabi dito? Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin. Kapag yan po paulit-ulit na katanungan sa ating mga pag-iisip, hindi natin namamalayan, nasa kalagayan na pala tayo ng pagkabalisa. Pag
alala. May kasama pa yung takot. Sapagkat, totoo nga, nandyan na yung mga solusyon sa labas. Takot tayong lumabas. Nandyan na yung mga pangangailangan natin sa ating kapitbahay, sa ating kakilala, kaibigan. Ayaw nating lapitan. Dahil sa hiya. Dahil sa takot. Pagka minsan, hindi natin namamalayan, yung hiya pala at takot, kataasan din yan ng sarili. May pangangailangan ka na, bakit hindi ka magsabi? Sabi nga kanina, humanap at makasusumpong. Kapag hindi ka naghanap, wala ka talagang masusumpungan. Magsihingi at bibigyan. Kung hindi ka naman nakaganon, paano magbibigay sa'yo? At tumuktok at bubuksan. Kahit kung maghapon ka pa dyan nakatayo sa pintuan, hindi mo ginawa ang pagkatok, pagbukas ng pintuan, magkagulatan pa kayo. Oh, nandyan ka pala. Kanina pa ako dito, bakit hindi mo galawin ang kamay mo, ikatok mo dyan? Para malaman ng tao sa loob na may tao sa labas. Dahil nga, hindi natin ginawa. Kaya paano ipagkakalob yung mga solusyon sa ating mga pangangailangan? Kung umiira lang hiya, ang takot, hindi ko dapat nabubuhay tayo doon. Sapagkat sabi nga, ang takot, kaugnay niyan, parusa. Kaya kailangan natin maglakas loob na kahit ang mga ibon man, hindi nila alam ang magiging kalagayan nila paglipad nila. O baka yung iniwan nila sa kanilang pugad, may babalikan pa kaya sila. Pero dahil nga sila ay binibigyan ng Diyos, gaano pa kaya tayong mga tao na pagkakaluban niya tayo? Ang pagkakaiba lang natin sa ibon, ang ibon, hindi nakakapagsalita, hindi marunong manalangin. Pero tayong tao, marunong tayong manalangin. Marunong tayong humingi ng tawad. Kumbaga, mayroon tayong kakaibang kalagayan na nagkakaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos na siyang gumawa ng lahat ng mga bagay. Kaya yun ang pagkakaiba natin. Marahil kung yung ibon, umalis siya, pagbalik niya, wala na yung sisiw sa kanyang pugad, o kaya namatay siya dahil may predator doon sa labas, nakain siya, o natuklaw ng ahas, hindi nila alam. Pero tayo, makakaiwas tayo doon, sapagkat marunong tayong manalangin. Ilalayo tayo ng Diyos, sapagkat gaano pa kaya kayo na higit na mas mahalaga kaysa mga ibon. Mas mahalaga tayo sapagkat tayo ay nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Tayo ay nilalang ayon sa kanyang wangis. Lamang tayo po ay may takot na sa halip na lumapit sa kanya para pagkaluban tayo ng wastong pag-iisip, ng karunungan, ng kaalaman upang malagpasan natin ang mga problema na dumarating sa ating buhay. Ang nangyari, lumubog na dun sa kakaisip. Dapat ang hanapin natin yung solusyon. Yung panalangin, doon natin masusumpungan ang solusyon kapag humingi tayo sa Kanya. Pero kung hindi tayo humihingi, marahil tayo ay nasa kataasan pa ng ating mga sarili. Ayaw nating isuko ang ating buhay. Nakatuon lahat tayo sa kumbaga pride na kaya ko lahat yan. Pero pag dumating ng malalaking problema, hindi pala kaya. Kailangan pa rin natin ng Diyos. Ang sabi dito, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Dawain pala ng hintil yan. Yung tanong ng tanong, ano ang aming kakanin, ano ang aming inumin, ano ang aming daramtin. Marahil hindi na tayo hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, talos na ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan.
Pero marahil tayo, hindi natin talos o hindi natin naabot ng ating pag-iisip na kaya pala prinobide na ng Diyos ang pangangailangan natin. Ayaw lang nating kumilos o gumalaw sa ating sarili dahil umiiral yung katamaran, yung takot, yung hiya, umiiral pa rin yung pag-alala, pagkabalisa, at pagpoproblema ng mga bagay na kailangan natin. Pero ang Ama, talos na lahat niya yan. Kaya, siya ay sumasa lahat. Lamang, tayo po ayaw tayong makisama sa lahat. Kaya, nagbubukod tayo ng ating sarili. Hindi po makapagtatayong mag-isa ang isang tao. Sabi nga sa English, no man is an island. Kailangan natin ng kapitbahay. Kailangan natin ng kaibigan. Kailangan natin ng kapwa. Ni maging mga kaaway. Bakit nandyan sa ating paligid? Kailangan din natin yan. Sapagkat, kung hindi nakikita ang kalagayan o mga ugali natin ng mga kaaway natin na yan, hindi natin malalaman na mali na pala ang ating ginagawa. Kaya kailangan natin lahat sila. Yung mga nasa paligid natin. Pero tinuruan naman tayo, ipanalangin natin yung mga nagsisipag-usig sa atin. Panalangin pa rin. Kaya po, huwag tayong mga balisa ng mga bagay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sabi po ng ating dakilang Panginoon, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. May pangangailangan po tayo. Paano ibibigay ng Diyos o idaragdag ng Diyos yung mga solusyon sa ating problema kung tayo ay nasa pagkabalisa? Pero, may solusyon po. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ito ba'y masusumpungan natin sa pamamagitan ng ating mga mata? O ito ba'y mararamdaman natin sa ating mga puso? Na kapag tayo bilang isang nilalang o tao, kung anuman ang kalagayan espiritual dito sa ibabaw ng sanglibutan, kapag wala tayo o hindi tayo pinaghaharian ng Diyos sa ating mga puso, hindi ipagkakaloob ang anumang mga bagay na pangangailangan natin. Kaya kinakailangan nating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. E paano siya makakapasok sa ating puso kung napakarumi ng ating puso? Bakit hindi natin solusyonan? Humingi tayo ng tawad para maging malinis ang ating puso at papasukin natin siya. At pagkatapos na pumasok siya, sundin natin ang kanyang kalooban. Kung ano ang nais niya sa ating buhay. Marahil tayo ay dumaranas ng mga problema, karamdaman man, mga pagsubok, pero lahat ng yan ay bahagi para tayo'y maging isang matatag, malakas, at tayo ay, kumbaga, subok na subok sa mga pagsubok sa buhay. Doon tayo may makukuhang aral na maibabahagi din natin sa ating mga kapwa na nangangailangan. Lalong-lalo na yung mga sarado yung pag-iisip. Halimbawa, kapag hindi tayo sinubok na magutom o hindi natin naranasan ng magutom at pagkatapos nun ay gumawa tayo ng paraan para mabusog, kung paano tayo nagtiis na magutom, mararanasan natin yan. Ibig sabihin, kapag yan ay nagawa natin, maibabahagi din natin sa ating kapwa na kinakailangan para natin gumawa ng solusyon para mabusog. Halimbawa, sa mga problema na dumarating sa ating buhay, ang karamdaman, pagkamisan bahagi yan ng pagpapakilala ng Diyos sa buhay natin. Ang alam lang natin, may problema ang ating katawang laman. Pero lahat ng yan ay galing sa kasalanan. Marahil gusto ng Diyos, bilang tayo ay kanyang minamahal at pinagkalooban niya tayong tawaging anak, kinakailangan magpasakop tayo sa kanya. Sundin natin ang kanyang kalooban.
Sayang yung paulit-ulit ng pananalangin natin. Ama namin nasa mga langit ka. Sambahin ang pangalan mo. Totoo, sinasamba natin. Gawin ang loob mo. E paano natin magagawa? Kung ang naririyan pa rin sa ating puso, tayo pa rin ang nasusunod. Oras ng samba. Kung anong pumasok sa isip natin, magiging dahilan para hindi makapagsamba. Tayo ang nasusunod noon. Pero, sabi nga, huwag nating pabayaan yung mga pagkakatipon. Sa makatuwid, kinakailangan nating sundin ang kanyang kalooban. Kaya kung nagluluwalhati ang Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ng araw ng pagsamba, dapat ang ating sarili, sikapin nating madala ang ating katawan laman, ang ating isip, ang ating espiritu o kaluluwa na madala natin na makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat yun ang kailangan natin para hindi tayo mapunta dun sa pagkabalisa. Dahil nga, hindi naabot ng ating pag-iisip, ang nangyari, umiral pa rin yung dating pagkatao sa halip na binago na tayo sa pagbabago ng espiritu pero hindi pa rin nabago sapagkat balik pa rin sa dating gawi. Balik sa dating ugali. Sabi nga, BSDO. Ibinago na tayo, pinatawad na tayo. Nasumpungan na natin pagharian tayo. Nasumpungan na natin ng katwiran. Pero ang nangyari, hindi pa rin natin mabago ang ating mga pag-iisip. Balik na naman tayo sa dati nating gawin. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay binago na, sabi nga, wala nang natitira pang hain maliban sa naihain na. Minsan lamang ang ating dakilang Panginoon ay nagpapako sa krus. Kaya yung pagpapahalaga natin sa kanyang pagkamatay, dapat kung tayo'y binago na, ang sinusunod na natin ang kanyang kalooban at hindi na ang ating sarili. Sapagkat kung sinusunod pa rin natin yung sarili nating kalooban, marahil paano makakapasok dyan ang Diyos sa ating buhay? Paano tayo paghaharian ng Diyos? Halimbawa ako, paano maghahari ang Diyos sa buhay ko kung ang nasusunod pa rin si Alexander? Kaya kinakailangan Diyos ang unang masusunod. Kinakailangan natin magsakripisyo. Sabi ng Panginoon, kung ibig ninumang sumunod sa akin, itanggi ang kanyang sarili. Deny yourself. Ibig sabihin, hindi natin kailangan ang ating lahat ng mga pangangailangan sa ating sarili. Kundi, kinakailangan nating itanggi, isakripisyo lahat ng may kaugnayan sa ating buhay, alang-alang sa pagsunod. Paano natin masasabi, tagasunod tayo ni Kristo? Oras na nagtitipon-tipon yung mga kasamahan natin sa misyon, tayo naman nakahilata, nakahiga, o may lakad, o kung ano-ano mga bagay, na mas higit tayong kailangan ni Kristo para gamitin tayo at makahikaya tayo ng mga tao o ng mga espiritu na magbalik loob sa Diyos. Napakahalaga po ng isang sangkap, lalong-lalo na kung kumpleto na gumaganap lahat, lalong-lalo na sa isang iglesia na kung tayo man ay sinugo para tagapakinig ng salita ng Diyos, mapalad tayo. Kung tayo ay sinugo para tumulong sa may karamdaman, bahagi pa rin tayo. Kung tayo ay sinugo para mangaral, isa pa rin tayo sa bahagi. Pero kung tayo po ay nagdadamot na sa halip, sundin ang kalooban ng Diyos, nanaig pa rin ang ating sariling pag-iisip, hindi tayo sumunod, tayo pa rin ang nangunguna sa ating buhay. Kaya, paano natin masasabi na mahanap natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran? Paano yung mga bonus na matatanggap natin kung ayaw natin magpasakop sa Diyos? Ano ba itong sabi dito sa panghuli? Kaya, huwag ninyong kabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa karawan ang kanyang mga kasamaan. Sabi dito, huwag ninyong kabalisa ang araw ng bukas. Huwag natin problemahin yung kailangan natin bukas.
Hayaan mo yung bukas na ang mamroblema sa kanyang sarili. Ibig sabihin, kapag kailangan natin, ipoprovide lahat yan ng Diyos. Lamang huwag lang pumasok sa ating pag-iisip ang pagkabalisa. Sapagkat yan ay nagiging sagabal upang ang biyaya ay hindi natin matanggap, upang tayo, kumbaga, sarhan ang biyaya sa ating buhay. Dahil sa pag-iisip ng kung ano-ano na walang iba, ang pagkabalisa, yan ay kaparaanan upang hindi natin masumpungan ang solusyon sa ating mga problema. Sabi nga, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Kaya marahil tayo ay nakakagawa ng kabutihan sa buong maghapon. Minsan naman nakakagawa ng kasamaan. Lamang ang pinakamalaga doon, tayo ay pagkatapos ng buong maghapon, bago tayo matulog, tayo ay nakapaghingi ng tawad sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lalong-lalo na sa ating dakilang Panginoon na nagbuwis ng kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin. Hanggang dito na lang muna ako. Ang biyaya pagpapala managana sa bawat isa. At ganun din po, pasasalamat ko sa Diyos sapagkat tayo ay pinagtipon-tipon sa lugar na ito. At isang magandang gabi sa mga kapatid ko sa laman at magandang araw naman sa kapatid ko sa Espiritu. Salamat po.